Nakikita nyo ba ang nasa aking likuran? Kilala nyo ba siya? Siya si Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan, ang pinakabatang kasapi ng Katipunan. Isa siyang bayaning Makata na gumagawa ng tula at isang katipunero na lumalaban sa mga mapang-aping dayuhan. Tapat siya kay Supremo Andres Bonifacio at hindi sa presidente na si Emilio Aguinaldo. At ako naman ang Makata ng bayan, tapat sa totoong tao, hindi sa presidente. Sa mga nagsasabi hindi ka Makata ng bayan, Makata ka ni Duterte, isa lang ang masasabi ko, ginagalang ko ang inyong mga sinasabi, sapagkat lahat ng tao ay inuusig. Maging si Andres Bonifacio, hindi lahat ng tao sang-ayon sa kanya. Maging ang Makatang General na si General Luna, hindi lahat ng tao ay sang-ayon sa kanya. Sabi ni General Luna, walang patutunguhan nito. Habang nagtatalo tayo dito, mas lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lulusobin na natin sila hanggang kakaunti pa lang sila. At ang masasabi naman ng Makata ng bayan, walang patutunguhan nito. Habang nagtatalo tayo dito, mas lalo lamang lumalakas ang loob ng mga kurakot. Kaya lulusobin na natin sila bago pa sila mangurakot ulit. Mga minamahal kong kababayan, magbigay pugay sa bayaning Makata ng Katipunan, Emilio Jacinto. Paano niyo po hinahandle yung mga alingas-ngas ngayon sa House, pati na rin po sa Senate? Kasi may impression po yung publiko na magulo yung politika ngayon. So paano niyo po ito i-handle? Kailan ba hindi naging magulo ang politika? Matagal na ako namumulitingan. Never naging ano yan. Kasi it's an adversarial process. So you cannot expect na everybody will agree with everybody. Talagang meron dyan, namumuliti ka lang. Basta ayaw lang nila dun sa tao kahit tama yung ginagawa. To President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague, the officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check, the most well-loved Philippine president to suffer in foreign jurisdiction. Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Dapat si BBM talaga, malaki ang kanyang role dito eh. Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa inyo. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niyo pinirmahan. Ang tanong nga doon eh, bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Eh ba, nagreklamo na siya noon? Bakit ganito? Huwag malaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema eh. Lagi naman po, may corruption. Pero the worst na talaga ngayon. At lang nga ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, ano lang yun, kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong commission, ay mas marami pa silang makikita at mahuli. Kaya panagutin nyo dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimano nito eh. Si Romualdez at si Saldico. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Di po ba? Dahil siya naman ang Finance Committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM? Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At kung makikita natin sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Kagaya nung 15 na sinabi
sinabi ni BBM. Na Sunwest, Triton, yung mga, yan, dalawang yan, kay Saldi ko yan. Kaya, dapat talaga ito mga party list tsaka district representative sa kandidato i-require ng COMELEC ng katanungan dun sa certificate of candidacy. Are you a contractor? Or in the past, has at any time been a contractor with the government? Kasi pag sabi siya ng no doon at totoo, ay nako, panagutan niya agad na maliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa inyo. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niyo pinirmahan. Ang tanong nga doon bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba, nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Maglaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema Binigay niya ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano ka? 89 billion kinuha mo. Balik mo 60. Tuwa pa ako sa'yo. Balik mo yung 89 billion namin. Mabayad kami dyan Pati overseas mga marino Mabayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yun. Nakakahiya ito. Mismo personal ang Pangulo ng South Korea. Mga kababayan Pilipino, gising makinig. Mismong Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung. Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, personal po niyang pinahinto ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Tama po yun. Pinatigil po ng Pangulo ng South Korea. An expression of gratitude is in order to the South Korean President Lee Jae-myung for personally halting or personally calling for his government to stop yung 28.7 billion na loan ng Pilipinas sa kanila. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Pangulo ng South Korea? Sapagkat laudable at noble po yung kanyang naging dahilan. Dahil daw po sa massive corruption. Presidente na ito ng South Korea. Pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international lenders. Tila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Yan ay ayon sa bagong Pulse Asia Survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD na nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong crimes against humanity. Tulad nito ang score ng anak o tinalo nito ang score ng anak na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. 97% ang nakuhang trust ratings ng Magamang Duterte sa kanilang baluarte na Mindanao, habang 3% lang doon si PBBM. Isinagawa ang survey noong May 6 to 9, ang final stretch ng kampanya bago ang May 12 midterm polls. May pera ang gobyerno. May pera ang gobyerno. Nakukurap lang, pero may pera ang gobyerno. Kaya yung pera na yan, sagrado yan para sa akin. It does not belong to anybody's pocket. It will not make anybody of us here rich. None of that. Kami trabaho lang. Yan ang pinili namin. Ganun ang mangyayari. Tapos, sabi ko, wala tayong ibang public interest. Filipino people. Period tayo. Diyan tayo magpakamatay. Not every Filipino is given a chance to be a cabinet member or to be president. It would be an honor to die for you. Maraming salamat. Ilan lang ang maging presidente na Pilipino. Are you extremely or inordinately proud to be president? Telling you, I do not need the position at this time of my life. Tanda na. So, dito lang. Huwag na yung martial law na declare martial law. Dito lang umiikot. And my oath of office says, I must preserve the Filipino people.
hanggang dyan lang ako. Hindi na ako magtagal. I'm going home. I am a president seeking peace for my country. Noong na-presidente ako, inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako kandidato sa mga oligarch pati mayan, left talo. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila. Nag-uusap na tayo. Wala nang gera ngayon sa ating bayan, NPA versus government. I promise 3 fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino tinglan, is because of corruption. Has really pulled down the country considerably. Second ho, ang I promised you, itong drugs, kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Hindi ako nagbubula tapos ng eleksyon. Hindi na ako makatakbo uli. Sabi ko sa kanila, wag ninyong galawin yung maliliit na tao. Kasi yung maliliit na tao, yun yung nangailangan ng gobyerno. These are the guys who need the help or government just to be there. Yung mga mayayaman, hindi na kailangan yan. Pwede na ninyong nakawan. Sabi ko, pwede ninyong Huwag yung maliliit.